Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Batas PH. Tungkol ito sa mabilis na aksyon ng Supreme Court sa writ of kalikasan, petition for writ of kalikasan na isinampa ng mga abogado at concerned individuals laban sa Marcos administration, itong maanumalyang flood control projects nila. Grabe. Ito, just in, the Supreme Court has ordered the Office of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to comment on the petition for writ of kalikasan filed by the lawyers and environmentalists regarding the anomalies and ghost flood control projects. So, nakatouch po ito ang in-bank order. Notice. Please take notice that the court in bank issued resolution so and so. So ito, nandito yung mga petitioners, mga abogado, mga environmentalists. Ito, you are required sa mga respondents to comment thereon within 10 days from notice of this resolution and require the petitioners to comply within 5 days from the notice of this resolution with the requirement to submit proper verification. So, galing. Ano ito? So, by the authority of the court. So, permado ito ng clerk of court. So, ano itong, sandali ha? So, ano itong writ of petition for writ of kalikasan? Ito po ay legal remedy na pwedeng gawin ng mga abogado, mga individuals, kung ang Estado, ang gobyerno, nagpapabaya at naaapektuhan ang malawak na lugar sa Pilipinas, maapektuhan ang kanilang buhay, ang kanilang mga properties, ang kanilang day-to-day activities. Totoo nga naman. Kawawa, lalo na Bulacan. May mga napapanood akong video na hindi na humuhupa ang tubig, baha. Kawawa ang mga residente, magkakasakit at magkakasakit ang mga tao sa mga lugar na yun. Kawawa sila. Billions of pesos ang nailalaan para sa mga proyektong ito. Kailang napakasakit, Kuya Eddie. Napupunta lang sa bulsa ng kung sinong bulsa. Ang Pilipinas, sino bang nagsabi na? Hindi mahirap, pinapahirapan lang tayo. Artista ata, basta nabasa ko, parang si Miss Regine Velasquez. Hindi tayo mahirap, pinapahirapan lang tayo. Yes, agree ako. Pinapahirapan tayo ng mga politiko na imbes na maglingkod sa taong bayan, ang inuuna ang kanilang bulsa. So ito, this is a good development at mabuti at umaksyon kaagad ang Supreme Court, ang mga respondents, Office of the President, ang Senate of the Philippines, of course, Tito Soto, and then ang House of Representatives. Kasi nga, nagsimula yan dahil sa budget, dahil sa insertions. So, grabe itong administrasyong ito. Sa aking memory, ito na yung administrasyon na may pinakamaraming kaso na naisampa sa Supreme Court. Simula pa 2 years ago. Sunod-sunod na, iba't ibang areas of governance, sinasampahan sila na patang yung 2025 national budget na nakakalungkot dahil parang nakaligtaan naman ng Supreme Court. Yung isinampang petition ni na Attorney Vic Rodriguez, wala na. October na ngayon, parang wala na. Yung PhilHealth, nag-oral arguments ang PhilHealth, ang ganda ng simula. Ngayon, wala pa rin decision. I don't know when. Desisyonan, kailan. Parang inunahan na sila ng ang presidente nag-order naman na ibalik
But up to now, parang hindi pa naibalik alanganin saan kukunin yung pundo. Parang yung announcement ng Pangulo, para lang ata mapakalma ang galit ng taong bayan kasi before yung September 21 na malakihang anti-corruption rally, kaya nag-announce, meron tayong savings from DPWH, ibabalik na natin sa PhilHealth yung 60 billion. A few days after, ang PhilHealth nagbigay ng pahayag na we are not sure when and how that 60 billion funds will be returned. Okay, so ano ba mga ang daming yung sa Executive Order number 62, yung pag open ng imported rice, bumabaha ngayon, pinababaan nila ang taripa, ang daming mga nirereklamo. Kaya record holder ang administrasyong ito sa dami ng mga kasong isinampa sa Supreme Court laban sa kanila. Yun, nakalimutan na rin yung writ of habeas corpus, pinal ng mga magkakapatid na Duterte para sa pagkidnap kay PRRD, wala na rin, nakalimutan na rin. But anyway, to me, malaki pa rin ang tiwala ko sa Supreme Court, siguro sa dami lang ng kanilang kasong hinahawakan. I still believe ng Supreme Court natin, last bastion of democracy. Buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. Yan ang aking pananaw. Kaya nga, dapat sana yung kay PRRD natin, kung mayroon man siyang paglabag sa karapatang pantao or anuman sa kanyang war on drugs na kasalanan, dapat dito siya litisin dahil buhay na buhay ang justice system sa Pilipinas. Tama yung kay Ambassador Locsin, sabi niya na kasuklam-suklam. It's treason pag traidor yung ginawa nilang pagkidnap kay PRRD. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.